Welcome to London. Bihira lang mga pag-London. Parang once a year lang. Yummy! Happy anniversary! After 3 years, nakatikim ka rin ng burger steak. Ano naman ang lasa? Rate 1 to 10 ng burger steak dito sa UK. Aba, nakakanin na agad eh. Bukod sa pamamasyal, meron din tayong Q&A about sa mga kakaiba sa UK na aming naranasan noong bagong dating pa lang kami dito sa UK. Mga first impression namin. So tara, let's go! Hi! Hello mga kabilabs! Welcome back to another vlog. Today's video is extra special because we're heading to London to celebrate my husband and son's 3rd year here in the UK. So karamihan po sa inyo, alam na nauna ako dito sa UK, and by God's grace, after just 3 months, I was able to bring them here. I'm so thankful to the Lord because we've now been together in the UK for 3 years. Every time na bumibisita kami sa London, marami kaming gustong puntahan, kaya talaga nakakapagod ang gala namin. Talaga minamaximize namin yung oras kasi bihirang-bihira lang po kami mag-London. Para mas maging memorable at makabuluhan ang trip na ito, naisip namin gumawa ng Q&A habang naglilibot sa London. Ang topic natin ay mga kakaiba sa UK. Mga first impression namin nung bagong dating po kami dito. So tara, samahan nyo kami sa London adventure na ito. Welcome to London once again! Mag-church po muna tayo bago ang lahat. You don't know how much you mean to me, baby. I can't put it in words. How are you? Morning. Thank you. Morning. Hello. So, syempre, hindi kompleto ang linggo natin kung hindi tayo mag-church. So, kahit nasa ang panig tayo ng mundo, mag-church muna tayo. Yan ang priority natin bago tayo gumala. So, ilang beses na tayo nakapunta dito mga kabilabs. And marami sa mga kabilabs natin na nagtatanong kung paano pumunta dito. Kaya pinapakita ko pati yung mga hagdanan. Usually, sa baba ako pinapapwesto. Pero gusto ko dito talaga sa taas. Dito yung pinaka-favorite ko dito sa unahan. So, medyo late tayo mga kabilabs. Tapos na yung praise and worship. Nung kami ay dumating, nakakasad. We were so late. Bless the Lord, all my soul, and forget not every one of his benefits. Come on. Great is your faithfulness to me. The rising sun to the setting sun, I will praise your name. You know that God is calling you to have a personal relationship with him. Yan yung marketing strategy nila. 1.99 po mga kabilang. Pero pag nasa malayo ka, isipin mo 1 pound kaya mapapapunta ka. Marketing strategy. So katapat lang po siya ng church. Pupunta muna tayo dito sa Uniqlo. Ang pinaka-favorite namin. Isa sa pinaka-favorite namin na shopping boutique. Okay, so hindi ko na kayo naisama sa loob dahil medyo busy tayo sa pamimili and medyo malaki yung nabudol sa akin ng Uniqlo. Yung isusot ko mamaya, yun yung nabudol sa akin at may mga iba pa akong nabili kasi napakahirap humanap ng Uniqlo dito sa aming area. So yung church po na inaatinan namin mga kabilabs ay walking distance lang ang Jollibee, yung sa Leicester ata ang pronounce doon. So 10 minutes lang by walk. Kaya kung pupunta kayo sa church, pwede na kayo mag Jollibee by walk. And nung mga time na yan ako yung lamig na pero kailangan munang kahanap ng toilet. Sabi ko pagkakain na lang sa Jollibee ako magpapalit. Tiis ganda muna tayo.
Welcome to London. Ulit-ulit. Ilang ano na to, intro. Walang kamatayang intro. Mga naligaw sa London. Bira lang mga pag London. Parang once a year lang. Dapat nagbabaliktad tayo ng damit. Tayo naliligaw. Chinatown yun, no? Baka manuno. Si Aizel sa likod. Hi! Hello mga kabilags! Welcome again sa Jollibee! Jollibee. Gutom na yung anak mo. Oh, okay. Una ka na. Tayong dalawa. Oo. Sabi ko sa iyo, diba? Diba, daming tao. Hello mga kabilabs! Sino pong nakakaalam kung kailan nagkaroon ng burger steak dito sa Jollibee, dito sa UK? Comment down below kasi last namin Jollibee yung nag-Edinburgh kami noong December. Wala pa talagang burger steak. Kayo nakita ng anak ko yan, tuwang-tuwa siya. Kahit ako, laking gulat ko rin. So, ang isa sa nakaka-challenging dito mga kabilabs, pumila kami ng almost 1 hour based sa aming experience ha. Talagang pinipilahan talaga ang Jollibee. Hi! Hello mga kabilabs! Welcome to Jollibee! Hi! So, pag nandito po kami sa London, hindi nawawala ang Jollibee kasi ito yung pinakamalapit na Jollibee sa bahay. Kailangan mo pang bumiyahin ng 2 hours. Amazing! Happy anniversary! After 3 years, nakatikim ka rin ng burger steak. Ano naman ang lasa? Panalo? Talo. Rate 1 to 10 ng burger steak dito sa UK. Aba, nakakanin na agad eh. Okay, so after natin mag-lunch sa Jollibee, 30 minutes ang biyahe natin papunta dito sa Tower Bridge. And by the way, sa mga bago po sa ating YouTube channel na wala dito sa UK, ang tawag pala dito ay Tower Bridge, hindi London Bridge. Kasi nung bago po ako dito, ang daming nag-correct sa akin. So dito ang next destination natin kasi dito natin gaganapin ang Q&A. Hello! Malabo mga pa-vlog. Ang daming tao. Wrong timing. Kung anong ganap. Sobrang dami. May festival, Thai festival today. Between Pitsanuk and Bangkok, Tato sa fountain. Tara. charging point. Happy! Pumuntakpan! Happy 3 years in the UK! Woo! 3 years na kayo dito? Kailangan nyo yun? Ano ibig sabihin no? No money? 3 taon na, wala pa rin ipon. Meron! Dami kaya? Utang. Hi, Kabilabs! Hello! So, nandito po tayo ngayon sa London para mag-celebrate ng 3 years namin dito sa UK namin. Kasi officially, 3 years na sila dito. Kasi after 3 months ko po kasi dito sa UK, dumating po ako ng April 2023. After 3 months, by God's grace, dumating na sila. So, ngayon yung 3 years ninyo. 3 Kaya, years! congratulations! Congrats to us, Michael. So, sa vlog natin today, bukod sa pag-church, pagkain sa labas, pamamasya, pamimili ng kaunti, naisip naming gumawa ng maliit na topic para magkaroon ng kabuluhan, matutunan kahit papaano sa celebration namin ito. Naisip namin i-share sa inyo yung mga kakaiba dito sa UK. Pag sinabi namin kakaiba, ang ibig lang namin sabihin doon
ay mga bagay na hindi namin nakasanayan bilang mga lumaki sa Pilipinas. Yun po yung ibig namin sabihin. Hindi po ito ibig sabihin na mas maganda yung isa kaysa sa isa at hindi rin namin ito kino-compare. Disclaimer lang po mga kabilabs, hindi po ito comparison ng UK at Pilipinas at ng Israel at UK. Yun ayon lang sa sa amin observation ba? Yung first Pagkakaiba ba? yung first impression lang namin nung unang dumating kami dito para itong video na ito maging alaala din na ganun pala yung naging journey namin nung kami nag-uumpisa pa lang dito. So, kung curious kayo kung ano-ano yung mga bagay na kakaiba dito sa UK, samahan nyo kami sa video na ito. Mauna si Habi. Ano yung nakita mong kakaiba dito sa UK? Unang salta namin dito, ang kakaiba rito, weather. Kasi paglabas ni Aisel sa Sa airport. parang daw namin, parang may nagbukas ng rep, yung pintuan ng refrigerator, ganun yung ganyan yung simoy ng lamig talaga. Pero July na kayo dumating nun parang ganito summer. Talagang Pero malamig pa rin para sa inyo. Katugtog talaga ako noon. Sino nakakaalam na katugtog? Tapos pangalawa yung pintuan dito. Ito base lang sa mga natira namin kasi lahat ng kwarto walang lock yun. Tapos pangatlo yung tap or faucet. Iba sa atin, bilang ako'y first time ko dito sa abroad, siyempre hindi mawala yung ganun eh. Uy, ba't ganun? Yung faucet dito, di ba sa atin pag pakanan ang pihit, mamatay yung tubig. Dito, nabubuhay. Kasi nagtatrabaho ako sa hotel, kaya siyempre, kada room may faucet. Nagkakamali ako minsan, imbis na patayin ko, nabubuhay Hindi pala. kaya dahil sa dito sa abroad kasi, hindi lang dito sa UK, pag left, hot. Pag right, cold. Hindi, kasi dalawang pihitan eh. May Dalawang pihitan. blue at saka so, red eh. hindi Pag rin pala sinabing dahil doon. blue, cold. Pag sinabing red, hot. Hot. Okay, okay. Pangatlo yung switch. Okay, yung pindutan. Ang pindutan, yung switch off, switch on ng ng ilaw. Oo. Kaya iba rin sa Ibig sabihin, sa atin kasi, pag ginanan mo, pag prines mo sa taas, ibig sabihin, on. Dito naman, patay. Hanggang ngayon, kahit 3 years na tayo dito, hindi ko pa rin ma-memorize yun. kakamali pa rin. Oo. Pangatlo, yung sa pag-apply ng trabaho. Kasi dito, more online na pag nagtrabaho ka. Pag nag-apply ka. Oo. Hindi ka na pupunta mismo sa... Bago ka pumunta, parang naka-appointment ka na. Interview na lang yung punta mo. Hindi yung sa online ka na magpapasa ng CV. O sa atin, biodata sa So, Pilipinas. ibig sabihin, ikakat lang kita, pag nag-apply ka, pasado ka na bago ka ma-interview. Ganun ba yun? Hindi, ano pa rin. Yung sa interview, doon pa rin magbabase. Ay, di ba, nakikita kita, nagpapasa ka na ng requirements, training ka na. Paano yun? Hindi, base sa experience ko, yung unang experience ko na pag-apply, nagkaroon ako ng phobia kasi Taas mo kaya? nagkaroon ako ng phobia doon kasi unang experience ko apply sa UK, bagsak ako sa interview. So Yan. hindi lahat online. Oo. Pero sa lahat na in-applyan mo, online na lahat. Yung hindi online, may nag-refer sa akin na kakilala. Pagka ganun, direkta na ako. Dala ko na yung CV personal. Pero pagka sa Indeed talaga, online. Oo. Ayan. Oo. Familiar po kayo sa Indeed, mga kabilabs, and sa LinkedIn. Kung familiar po kayo, please comment down below. Yung mga sinasabi ko mga kabilabs, base lang sa experience ko ha. Tapos sa requirements, hindi ka mahihirapan sa requirements dito. Hindi ka magagasusan. Oo. Kasi hindi man sila naghahanap ng mga wala ditong medical. Oo. walang ganun. Yun yung nakaka-amaze kasi walang medical. Hindi ka magagasusan sa requirements. Oo. Kasi ang requirements mo lang yung passport mo, tsaka yung CV na ipapasa mo. Oo. Walang barangay clearance. NBI, mga ganon. Ang NBI at Police Move, yung DBS. Yun yung pinaka-police clearance. DBS daw At dito. online lang yun, mga kabilabs. May mga company na sila ang gumagawa. Yung DBS Yung application. DBS, parang doon nila nakakita ko kay may kaso. Criminal records. Criminal record dito. Oh, we're close now. Close, guys. Thank you. Nakuklose pala to. You can exit this way or this way. Okay, thank you. Tapusin lang natin to. Okay, next naman. Next naman po ay yung traffic. Pag sinabing traffic sa kalsada,
Aizel, tumingin ka lang sa camera. Dito, napansin ko dito, kahit nung hindi pa ako nagdadrive dito na wala pa akong UK license, bihira na gamit ng busina. Bubusina lang pag talagang aatrasan mo na sila. Yung ano, may... May nagawa kang Yun. Mali. Pasabihira dito na gamit ng busina. Tapos, ano din, bihira na go-overtake. Napakabihira. bihira ano. May nag-overtake pag yung dual carriageway, pero pag single, napakabihira. Oo. Yun. Pasensyoso sila at disiplinado talaga. So, Ashel, traffic mo ka. Sa ano ba? Sa kalsada. Bilang nagdadrive ka. Bilang nagdadrive ka, may dadagdag ka. Yun lang. Sa LPG tank naman. Tapos dito naman sa pagluluto, napansin ko rito, wala silang LPG tank. Kasi sa Pinas, di ba, after mong i-shut yung Gas stove. may maghahanap pa talaga ng gasol. Nasaan kayong gasol? Yung Shilane. Pero Ipihitin mo yung ano. Dito automatic. So, yun yung kakaiba. Binibilisan namin mga kabilabs kasi pinapalis na kami. Tapos sa supermarket naman dito, ang kakaiba, pwede ka magbayad ng yung sarili mo ba? Ikaw mag-i-scan ng Self-service. self-service. Ikaw mag-i-scan ng mga pinamili mo. Oo. Ikaw na rin magbabayad. Walang cashier. Tapos ikaw na rin magbabag. Tapos sa gasoline station, dito ang tawag nila petrol station. Oo. Wala silang gasoline boy. Ikaw na rin yung may gasoline station na Oo nga pala, no? mag-insert ka muna ng card saka maglalagay ng gas. Oo. Meron na namang gas muna saka magbabayad. Yan ang kaiba. Pero yung usual na pinaggagasan ni Habi mga kabilabs, magagas ka, Gas muna. iwan namin kotse, pupunta ka dun sa parang 7-Eleven, dun ka magbabayad. Eh what if, medyo bad ka, umalis ka na, no, pwede mong gawin yun eh. Pero syempre, may camera dito. Pag-scan pa lang ng plate number, alam na nila kung saan ka nakatira. Lahat, buong detalye. Oo, kaya nakakatakot gumawa dito ng, Tapos, ng kasalanan. Tapos panghuli, cash. Hindi kami nagamit ng cash dito. Puro ano na lang, card, tsaka yung cellphone. Tap na lang pag magbabayad. Kaya hindi kami familiar sa pera nila. Oo. Oo. Yan ang nakita kong kakaiba talaga. Okay. So, yun na yun. Sa ngayon, yun muna at pinapalis na kami. Okay mga kabilabs, kasi 6:30 na, 6:30 na po, and hindi ko alam na, ano pala to, nagsasara pala to. Ayan o. Okay, hello mga kabilabs. So, nandito po tayo sa magandang spot. Nakahanap tayo ng quiet at peaceful. Para sa atin peaceful na to kasi ang hirap pag nasa London ka na makahanap ng... Quiet, daming tao. Hindi, quiet na rin to kasi maingay yung iba eh. And dun kasi sa tambayan, sinarado na. Continuation po ito mga kabilabs. And kung nakikita nyo, wala na yung anak namin dito. Kasi, ang hirap kasing pilitin ng ang taong ayaw. And bilang binata na siya, may girlfriend na siya, since the very start na nakilala nyo yung anak ko, alam nyo naman na introvert siya, di ba? Ganun naman talaga ugali nun. Ganun na yung ugali niya. And pag sinabi niyang ayaw niya. Pero kung napanood niyo yung tungkol sa heatwave, kahit na hindi, nagulat ako doon kasi ang plano Sa ko, Brighton kayo, sa beach. yung plano ko kasi doon, bibidyohan lang niya ako, pero inagaw niya yung camera sa akin or yung microphone. So, ibig sabihin, yung ugali niya, kahit hindi mo siya pilitin, kung nasa mood siya, makiki-involve siya. Ngayon, kahit na anong pakiusap ko, kahit sinabihan ko siya na last na to, hindi na kita pipilitin kahit kailan, wala, ayaw niya talaga. So, yung mga pwede niya i-share sa inyo, kami na lang yung magsasabi, bilang kami naman yung magulang, kami naman yung alam kung ano yung mga yon, kami na lang yung mag-share. So, ano yung tingin mo na kakaiba dito sa UK na naranasan ni Aizel? Bilang, siyempre, nung nagpunta siya rito, nakarating siya rito, 16 pa lang siya nun eh. Nakaranas siya magtrabaho at 16 years old. Kasi bihira yon sa ibang country na ganun. 16 years old, pwede ka na magtrabaho. Though, Nag-aaral siya. i-add ko lang po mga kabilab, sa Pilipinas, common na rin yan, pero dito kasi very normal. Ano? Pero ang kaibahan lang nun, yung sahod niya, hindi kagaya ng mga adult. Oo. Pero conforme pa rin yun sa company na papasukan. Let's say, nag-start po siya sa Subway. Di ba Five, na-vlog natin yun? Nag-start ata siya 6 or 5, kung di ako nagkakamali. 5 pounds per hour.
ang sinasahod na namin bilang kami ay mga regular wage ay 11. 11. So, kalahati. So, nanawa din siya doon. 6 months lang siya doon eh. At saka nakakaawa siya doon. Nakabike ba naman? Oh, nakabike kasi wala pa siyang license noon. So, sumunod doon, ano siya, Domino's. Sino nauna? Domino's o yung kitchen sa Nauna nursing Domino's. home? Nauna Domino's. Okay. Sa Domino's, magkano na yung ano niya doon, wage niya? 10 point something. Pumantay na. Hmm. So, ganun din po siya sa amin mga kabilabs. Pumantay na siya pagpasok niya sa company ko na 17 years old pa lang siya noon. So, Kaya nga yun ang sabi ko nung una, kanina lang, conforme sa company. Oo, conforme talaga. And number 2, nakakaiba sa UK at his age, na dumating dito na 16. Nakapag-apply na siyang provisionary license. So, dito po kasi sa UK mga kabilabs, 16 years old, pwede ka na mag-start na mag-apply ng provisionary. Yung provisionary naman mga kabilabs, parang card lang naman yun, wala ka pang ginawa. And pagdating ng 17, pwede ka na mag-apply ng practical driving test. So, at his age na 17, way back, nakakuha na siya ng driving license kasi nakapasa siya sa unang take pa lang niya ng practical driving test. Pero bukod doon, may theory test pa. First taker din siya. So, very privileged, very blessed siya na first taker lang. Sana all, di ba? Next naman siguro, at his age, marami siya kinakwento dati sa school. Binata na kasi kaya ayaw na niya ngayon nahihiya na siya. Yung nga dito, pagdating niya dito, nag-enjoy siya mga kabilabs kasi walang pakialamanan. Independent, very independent kahit anong suot mo, kahit na ano yung gawin mo, walang pakialamanan. So, nag-enjoy siya. Yun ang masasabi ko. And syempre, dahil college na siya, nung dumating siya dito, wala nang uniform. So, kung ano lang yung suot niya, ayun. Malaya. Oo. Ano pa ba? Yun, yung naranasan ni Habi sa pagdadrive, for sure, naranasan din ng anak namin. Pero masasabi ko doon, dito, sabi niya, hindi pwede hindi ka susunod sa law nila. Kasi siya mga kabilabs, huwag niyo na lang ako yung sumbong sa kanya. Pero, ilang beses siya nagka-penalty sa... Ubus ang pera niya mga kabilabs. Sa illegal parking. Illegal parking. Nag-parking siya ng more than 2 hours sa grocery. Hindi niya alam yon. So, nagulat na lang siya. Pinadalhan siya ng sulat. So, naka 70 pounds yung penalty doon. Meron pa siyang yung Nag-park- overspeeding. No, nag-parking siya sa bus. Nag-parking pa siya sa bus, or dinaanan niya yung bus stop o bus lane. Hindi ko matandaan. Paano? So, yung mga ganun mga kabil, halimbawa bus lane, dinaanan niya yun, for the bus lang, na-picturean eh. Kasi pag pinapadala kami ng sulat, may picture. Kaya hindi mo maitatagi, oy, hindi ako yan. Sasakyan kasama yung May yung picture nung... registration number. Kahit malayo kasi mga kabilabs, nakikita talaga, isinuzoom nila yan, di ba? So, nakita na siya yung driver. Ayun, naubos na kailang din siya. Laking pera din na naubos niya, pero through that penalty, Siguro punishment, Sa penalty pa lang, naka 200 na siya. natututo naman siya mga kabilabs. Dito naman kasi, pagka naka-penalty ka or may nagawa ka illegal, 70 yung punishment, yung penalty. Pero pag nagbayad ka, within 2 weeks, 35 na lang. Pero yung 35 na yun, kung paulit-ulit, sakit na rin sa bulsa. Tsaka napansin ko rito sa UK, dagdag ko lang, base sa observation ko lang. Oh. Parang karamihan dito talagang pagsapitan 17 na parang nagpupursige sila na mag-drive talaga. Parang yun yung gift ng magulang nila. Sila yung nagbabayad ng driving instructor Ay, oo nga para pala. matuto yung mga anak nila. Oo. Yun ang sa observation ka. Pero napaka-blessed naman ni Aisel kasi sa atin, sa bansa natin, doon pa lang 12 years old o 13 years old ko siya tinuruan. Kaya pagdating dito, Nakakalong pa siya. kalong-kalong ko pa siya noon. Kasi hindi niya abot yung manibela. Pero sa'yo yung clutch. Akin ang clutch tsaka nung una, Sa kanya, gusto mo lang siyang itry sa manibela. i-train sa paano niya i-manobra yung wheel. baby pa yung boses niya nun eh. Ah, Hindi kasi yan sila mahilig mag-video nun. So, wala tayong masyadong clip. Yeah, kaya bilang sa age ni Aisel, talagang napaka-blessed niya kasi 18 years old, nag-lisensya na siya. Dito pa sa ibang bansa. Wala pa siyang 18 nun. Mag-18. May additional ako sa sinabi ni Habi. Kasi tinanong ko na yan sa instructor ko. Sabi ko, ilang taon ka natuto ka mag-drive? I was 17. Sabi niya, ka-age ko siya. Nasa 40s na rin siya. Tapos sabi niya, nakwento niya sa akin, dito kasi sa UK,
kapag pagsapit ng 17, nagda-driving lesson na kami. Yun ang sabi ng instructor ko. Tinanong ko rin yung mga katrabaho ko. Natuto sila mag-drive. Nagkaroon sila ng license, nag-start sila ng 17. And tama nga sinabi ni Habi na yun yung gift. Pagka may mga anak ka dito na na-reach na yung 17, binabayaran na nila ng advance or nakatabi na yung pambayad sa driving instructor. Kasi dito, may mga driving instructor na or school na may package. Halimbawa, 10 session, 500, mga ganon. Tapos pag natuto na yung bata, sila na yung, sa experience, sila na yung nagtuturo yung mga magulang na. Alam mo yun? No. Pag natuto na siya ng kaliwat kanan, kasi yun yung mahirap yung tuturuan mo yung anak mo or yung asawa mo. Kasi doon kayo nag-aaway, di ba? Minsan hindi pa nakikinig sa'yo. Tapos sabi din ng instructor ko na yung mga tinuturuan niya, sabi ko, yung mga tinuturuan mo ba ano mas marami? Yung bata o yung kasing edad ko? Mga bata. Sabi niya, para ikaw lang yung pinakamatanda, sabi niya. The rest, mga bata talaga. At ang mga bata, Teens talaga. oo, mga 17. Yan. Ang mga bata, madali first taker, nakakapasa na usually daw sa kanyang mga student. Kasi, bakit kaya ganun? Sabi ko sa kanya. Sa tingin ko, sabi ng instructor ko, kasi sila, wala pa silang pag nagda-drive sila, hindi nila iniisip na, hala, kailangan makapasa ako Dahil kasi gastos. Sila- malaki ang gagastusin ko. Wala silang iniisip kundi mag-drive lang. Oo, para makapasa. Pero tayo kasing mga parents, iniisip natin na kailangan makapasa ko to. Kailangan kailangan last na to kasi kung hindi, malaki na naman yung babayaran ko. So, nakakadagdag yun sa anxiety attack natin. Sila, relax lang. So, yun ang sinabi niya sa akin. And napasin ko naman sa anak ko na Hindi sila lang siya. nag-worry na kasi hindi man sila magbabayad eh. Oo. Oo. Hindi naman sila Ang nasa isip nila, kahit bumagsak ako eh. pera naman ni mom, ni dad. Siyempre, meron din akong perspective dito na kakaiba dito sa UK. So, ang i-share ko naman mga kabilabs, dahil galing ako sa Israel, yung personal experience ko sa Israel. Kasi 8 years po kasi ako doon bago ako napalipat dito. So, hindi na yung previous experience ko, yung memory ko, nakabase siya sa Israel. Number 1 siguro mga kabilabs is, of course, weather. Kasi, kung napapansin nyo mga kabilabs, nakaganito ako, pero Summer ngayon. sa intro ng video natin, nakaano ako. Iba yung suot ko kanina kasi unpredictable talaga yung weather dito. At kung napanood nyo yung topic natin tungkol sa heat wave, dito po kasi mga kabilabs sa UK, kaya birang-bira ang aircon kasi malamig talaga ang weather dito. Kung umaaraw man, kung umiinit man, 2 days, 3 days lang, and then the rest, maalamig na uli. Hindi, tsaka may dagdag ko lang, sa 3 years namin dito, ngayong Ito. 2026 talaga ang Pinakamainit. pinakamainit na summer na naranasan namin. Pero yung heat wave na yun mga kabilabs, 2 to 3 days lang yun eh. Ngayon malamig na naman Kasi yung nakaraan 2 years, every summer, wala kami electric fan. Oo. Ngayon, bumili na kami electric fan. Oo, nakayanan. Ganun kainit. Nakayanan namin dati. Kaya, yung iba, bakit gano'n? Wala kayong aircon. Ang reason kasi, laging malamig dito sa UK, mga kabilabs. Eh, bilang lamigin ako, ayan, napabili tuloy ako. Hindi ito yung suot ko kanina, pero sabi ko, kung hindi ako bibili ng pamalit, for sure, hindi ako mag-enjoy. Hindi ako makakatagal sa lakad namin. So, yun yung number 1 ko, mga kabilabs. Yung di ba, nasabi mo nga unpredictable, bago ko umalis ng bahay, mainit. Pagdating namin sa train station, lumamig. Kaya umuwi kami, kumuha kami ng jacket. Tapos pag dating namin dito sa London, mainit uli. Mamaya lumamig na naman. O, sa pa iba-iba. Oo, yun ang nakakainis. Kaya sabi ko, hindi na ako magtitiwala sa weather dito. Kailangan lagi naka-jacket. Kailangan talaga may baon. Oh, O kung kayo pupunta dito sa nakabili London, tuloy ako ng di oras. kung kayo Medyo pupunta dito sa London, pricey pa naman. halimbawa, bago kayo umalis ng bahay mainit, para talagang sigurado, magbaon na kayo ng jacket. Just in case. Tingnan nyo kami, may baon kami. Ready. Oo. Okay, so, number 2 naman sa akin mga kabilabs. Nung lumipat ako dito sa UK, ang kakaiba, though hindi naman to kakaiba, pero natuwa ako. Kasi, way back nung nasa Israel ako, puro Hebrew yan sa grocery. Halimbawa, bibili lang ako ng butter. Hindi ko makita doon kung ano yung salted butter. Tulad sa flour. Hindi mo makikita yung cake flour or all-purpose flour. And,
Halimbawa sa baking soda and baking powder. So, hindi mo makikita kung hindi ka... Noon kasi mga kabilas, wala pang ChatGPT, di ba? So, ang inaasahan ko ng Google Translate. Pero nung lumipat ako dito, ang laking tuwa ako kasi naiintindihan ko na lahat. So, number 3 ko naman ay English conversation. Kasi kahit nasabihin natin 8 years na ako sa Israel, basic lang naman yung alam ko doon. At syempre, kapag ka, or may gustong kumausap sa'yo, or may gusto kang tanungin, nosebleed ka pa rin. Kasi syempre, ang alam mo lang ay basic. Nung pagdating dito, na-amaze kami, or napatingin kami ni Sis Eileen kasi nung unang dating namin dito, kumain kami sa Chinese restaurant, tapos naririnig na namin yung usapan, English, sa restaurant, di ba? Nakatinginan nga kami, tapos napangiti kami pareho kasi, yes, naiintindihan na natin yung conversation. Ang masarap yun sa pakiramdam bilang galing ka sa mga non-English country. Ang sarap sa pakiramdam. Promise. Hindi na mahirap makipag-conversation. Sunod naman po mga kabilabs ay pork products are very accessible na here. Kasi sa Israel kasi, yung mga Jewish, diba, bawal silang kumain ng pork. So, meron akong bad experience doon na galit na galit sa akin yung alaga ko kasi nagluto ako ng baboy. Akala ko kasi hindi niya mahalata, yung pala, amoy niya. Galit na galit siya kasi hindi naman siya 100% religious. Basta sabi kong hap-hap lang. Pero, grabe yung galit niya sa akin nun. Yung kulang na lang palayasin niya ako sa galit. Nung naamoy niya yung niluluto ko, umalis talaga siya. Parang nagkulong siya sa kwarto niya nun. So, pagdating naman dito, very accessible na, kaya lumaki ako. Anywhere, meron ng baboy. So, next naman po mga kabilabs ay queue. Queue is very important here. Queuing or pila. Dito sa UK mga kabilabs, napaka-importante sa kanila yung pila. Kahit na wala nagsabing pipila ka, nagkakaroon sila ng parang normal na sa kanila. Sino ba yung huli? Halimbawa sa bus, sasakay ka sa bus, di ba? Hindi para pumunta ka sa harapan pupunta ka talaga sa likod. Nag-perform talaga sila ng queue. And syempre kahit sa grocery, di ba? Parang napaka-rude mo naman kung pupunta ka sa harapan. And sa mga restaurant, dito po nga po pala, itagdag ko lang mga kabilabs na pag sasakay ka ng bus or train, bago ka sasakay, pababain mo muna sila. Kasi once na sinalubong mo sila, rude yun para sa kanila, di ba? So, nung una, hindi namin alam yun. Eventually, nakakuha rin namin na gano'n pala dapat, na bago ka sumakay sa bus, gaganyan ka muna. Antay mo muna sila. Yung palabas, huwag mong sasalubungin. Huwag mong sasalubungin kasi rude yun para sa kanila. Magagalit talaga sila. Magagalit sila. Pati yung driver. Pati yung driver. Yung driver, ikukorek ka rin niya Lalo na pag PWD yung yung sasalubungin mo, siya. So, yun lang yung naalala ko mga kabilabs na kakaiba. Kung meron man ako nakalimutan, please comment down below. Shout out sa mga nasa Israel dyan. Baka meron kayong gustong idagdag. Okay, meron ka bang pahabol, be? Shoutout po sa mga galing Pilipinas na narito na ngayon sa UK. Comment down below kung meron man ako nalimutan. Makakalimutin ako Okay, so tatapusin natin mga kabilab. Namimintig na yung paa namin. Pag may naisip pa kami, nadagdag na lang namin. Oo. Isa pag-e-edit. Ano to on the spot to On the spot nga to mga kabilabs, kaya di ba kakaunti lang yung share ko sa inyo. So, happy 3 years in the UK. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Hindi po ito dahil sa magaling kami. Hindi dahil sa ginusto namin to kaya kami nandito. Ginawa namin best namin. Hindi. Kundi, ito ay will mo, Lord. At binabalik namin sa inyo ang pasasalamat at papuri. Itong naranasan namin ngayon ay galing to kay Lord talaga. Lahat naman ng bagay na meron tayo, material man yan o sa kanya naman yun Hindi sa atin. Pansamantalahin sa atin. Siya talaga may-ari ng lahat. Disclaimer lang po, lahat po ng aming sinabi ay base lang po sa aming mga naranasan at observation namin. Okay, so order po muna tayo ng churros bago tayo umuwi. So kapag kasama ko ang mag-ama mga kabilabs, ang hirap mag-diet. Kaya cheat day pagkasama ko sila. And minsan lang naman to mga kabilabs, babawi na lang tayo sa mga susunod na araw. Kasi minsan lang naman kayo mag-London. Kaya yan, kain kahit na matamis. That's it for today's Q&A mga kabilabs. Again, everything we shared is based on our own personal experience and perspective. Hindi po ito comparison ng UK, Israel at Pilipinas. Iba-iba lang talaga ang kultura, sistema at paraan ng pamumuhay ng bawat bansa.
Sa totoo lang, sa bawat bansang napuntahan ko, may mga bagay na namimiss ko at may mga bagay din na na-appreciate ko. At sa huli, natutunan kong mag-adjust, maging open-minded at magpasalamat sa bawat opportunity na ibinibigay ng Panginoon. Kung kayo naman ay nakatira sa UK o nakapunta na rito, ano ang mga bagay na naging kakaiba para sa inyo? Share nyo naman sa comment section, baka pareho tayo ng experience. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to hype, like, comment, share, and subscribe if you haven't already. God bless you all and I'll see you in my next vlog. Bye mga kablog! When I think about His grace, there's freedom, something like a woman praise. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing.